Umpisahan natin sa isang romantic comedy film na ipinalabas noong 2004. Ang pelikula ay may kakaibang konsepto kung saan ang leading lady ay nagkaroon ng short-term memory loss matapos ang car accident na sanhi ng kanyang amnesia. Simulan na natin ang kwento. Si Henry Ruta ay isang veterinaryo sa Sea Life Park, Hawaii sa Oahu na may patakaran na makipag-date lamang sa mga bumibisitang turista upang makaiwas sa seryosong relasyon. Ang kanyang pinakamalapit na kaibigan ay si Ula, isang taga-isla, Alexa, ang kanyang assistant, Willie, ang kanyang alagang African penguin, at Jacko, isang walrus na nakatira sa parke. Isang araw, nasira ang bangka ni Henry, kaya pumunta siya sa cafe para hintayin ang Coast Guard. Nakita niya doon si Lucy Whitmore na gumagawa ng sining ng arkitektura gamit ang kanyang mga waffle. Inisip ni Henry na si Lucy ay isang lokal na naninirahan doon, na pumipigil sa kanya na ipakilala ang kanyang sarili. Ngunit tila hindi na maalis sa kanyang isipan si Lucy. Kinabukasan, bumalik siya sa cafe at muling nakita niya si Lucy. At sa pagkakataong iyon, ay kasama niya itong nag-almusal at agad silang kumonekta at nag-alok si Lucy na makipagkita muli sa kanya para sa almusal sa susunod na araw. Nang sumunod na araw, gayunpaman, hindi naalala ni Lucy ang kanilang pagkikita ni Henry. Ipinaliwanag ng may-ari ng restaurant na si Sue kay Henry na noong nakaraang taon, si Lucy at ang kanyang ama na si Marlene ay umakyat sa North Shore upang bumili ng pinya para sa kanyang kaarawan. Pag-uwi nila, isang baka ang gumagala sa isang sirang bakod na patawid sa kalsada na naging sanhi ng kanilang aksidente at naging dahilan kay Lucy ng isang uri ng amnesia kung saan naalala lang niya ang buhay hanggang sa gabi bago ang aksidente. Ngunit ang mga bagong karanasan ay nawawala kapag siya ay natutulog. Upang mailigtas sa kanyang dalamhati sa pagbabalik tanaw sa aksidente, sina Marlene at Dog, ang kapatid ni Lucy na adik sa steroid, ay nagsasagawa ng kaarawan ni Marlene bawat araw. Sa kabila ng babala ni Sue, patuloy na sinusubukan ni Henry na makapag-almusal kasama si Lucy. Sa isang pagkakataon, nagtapos ito nang hindi sinasadyang nasaktan ni Henry ang damdaman ni Lucy. Sinundan ni Henry si Lucy sa kanyang bahay upang humingi ng tawad, ngunit sinabihan siya ni Marlene at Dog na iwanan siya ng mag-isa. Gayunpaman, pinayuhan ni Alexa na maghanap ng paraan para maayos ang hindi pagkakaunawaan nila ni Lucy. Nagsimulang gumawa ng paraan si Henry para makaharap si Lucy sa kalsada sa mga sumunod na araw kung saan nagtagumpay niyang mapahanga niya si Marlene at Dog sa unang pagkakataon ng pagkikita. Nang maglaon, binigyan ni Marlene at Dog ng pahintulot si Henry na magpatuloy sa panliligaw at pagpapakilala kay Lucy. Nang matuklasan nilang regular na kinakanta ni Lucy ang Wouldn't It Be Nice ng Beach Boys sa kanyang painting studio. Ito ang unang malaking pagbabago sa kanyang routine mula noong siya ay nakaksidente. Isang araw nang maupo na si Henry kasama si Lucy sa almusal, napansin ni Lucy ang isang pulis na nagsusulat ng ticket dahil sa kanyang expired na plaka. Sa pagkakalantad ng pandaraya, nalungkot si Lucy nang malaman na matagal nang pinanatili ang kanyang mga kaibigan at pamilya ang charade. Gayunpaman, sa pagmamasid ng kanyang reaksyon, inakala ni Henry na ang kanyang pinakamalakas na reaksyon ay ang pakiramdam na pinagtaksilan siya ng kanyang mga mahal sa buhay, sa halip na ang aktwal ng pagkawala ng memorya. Gumawa si Henry ng bagong diskarte upang ipaalam kay Lucy ang tungkol sa katotohanan sa pamamagitan ng paggawa ng video kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipaliwanag ng mahinahon ang sitwasyon. Sa halip na hayaan siyang dumaan sa kanyang nakagawi ang pre-accident, itinatanim nila ang video sa kanyang silid na may isang note para i-play ito sa unang pagising niya. Gumagana ang diskarte at binibigyan daan si Lucy na iproseso ang mga pangyayari habang inaalam niya ang kasalukuyang kaganapan kabilang ang kanyang relasyon kay Henry. Ang relasyon ni Henry at Lucy ay lumago ng maayos gamit ang pamamaraang ito at patuloy nilang pinipino ang proseso habang tinitiis ang ilang mga nakakatawang pangyayari tulad ng pagtulog nilang magkasama ng isang gabi at pag-atake ni Lucy kay Henry kinaumagahan. Gayunpaman, nang matuklasan ni Lucy na nagdesisyon si Henry na iwanan ang 10 taon na halaga ng pagpaplano para sa kanyang pananaliksik sa pag-aaral ng mga walrus sa Bristol Bay, nagdesisyon si Lucy na kailangan nilang maghiwalay. Mabilis na tinulungan ni Henry ang pagsira ng kanilang mga entry sa journal ng kanilang relasyon at epektibong burahin ang kanilang oras na magkasama. Makalipas ang ilang linggo, naghahanda na si Henry na umalis para sa kanyang pananaliksik sa pag-aaral.
Bago siya pumunta, sinabi ni Marlene sa kanya na si Lucy ay nakatira na ngayon sa institute at nagtuturo ng isang klase ng sining. Bilang regalo sa pamamaalam, binigyan niya si Henry ng isang Beach Boys CD na nagpapaalala sa kanya kay Lucy. Bigla na pagtanto niya na ang pagkanta ni Lucy na Wouldn't It Be Nice ay hindi basta-basta, ngunit nangyayari sa mga araw na nagkikita sila at nagpapahiwatig ng bagong natutunang memory retention. Iniwan ni Henry ang kanyang paglalakbay at nagmamadaling pumunta sa klase ng sining. Habang hindi siya naaalala ni Lucy, sinabi ni Lucy na siya ay nananaginip tungkol sa kanya gabi-gabi at pinipinta ang ilan sa mga pangyayari. Sa pagkikita nito, bilang tanda, masaya silang nagkasundo. Maya-maya nagising si Lucy at pinatugtog ang tape na may markang Good Morning Lucy. Muli nitong ipinaalala sa kanya ang kanyang aksidente, ngunit nagtatapos sa kasal nila ni Henry. Mula sa tape, sinabi ni Henry na magsuot ng jacket at mag-almusal kapag handa na siya. Pagkatapos ay nakita ni Lucy na siya ay nasa bangka ni Henry, na sa wakas ay nakarating na sa Alaska. Umakyat siya sa deck at nakita niya si Marlene, Henry at ang kanilang anak ng babae na si Nicole. Nagtatapos ang pelikula na magkakasama silang masasaya. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please share and like this video and hit the notification bell para updated sa mga susunod na video.